Yun, may nahagilap tayo mga kaibon. Isang nakakaintriga at saka nakakakiliting comment. Ito basa. Galing kay Hernani Villamaria de la Cruz. Ito comment niya kahapon to eh. Sir, ito, ewan ko nakikita nyo. Nakita, yun. O sir, paano po na-transfer yung mutation ng ALBS1 sa ALBS2? Kagaya ng cinnamon, pallid at iba pa. Curious lang po. Salamat, sir. Kaya mas malinaw, tinatanong ni Hernani Villamaria de la Cruz kung paano na-transfer yung mutation ng ALBS1 o rosicolis sa ALBS2 o itong sa mga iron group. Sinahit niya cinnamon, pallid at iba pa. Paano nga ba? Nata-transfer nga ba? Kaya ito yung nakaka-intriga at nakakakiliting usapan. Usapang buknoy ito eh. Alam niyo naman yan, no? So, kahit medyo baguhan, nakakatunog na kayo. Lalo na yung mga veterano, usapang buknoy. Ano yung usapang buknoy? Ito yung pag pinagparis mo ang ALBS1 o ALBS2 o rosicolis o kung ano man sa iron group, mapa personata o black chick o yung tinatawag na nigrogenis at iba pa, no? Nagkakaanak. Okay? So magkakaanak sila. So ang kadalasang nangyayari, nagme-merge yung kanilang traits at saka kulay. So kung Fisher tsaka rosicolis, nagme-merge yan. Yung parang nagiging Parblo o B1, B2 yung tuka at yung parang nagkakaroon ng konting pumuputi o parang nagiging eye-ring pero yung mata niya, yung ring ng mata hindi talaga kamukha ng eye-ring. So nagme-merge siya. Ngayon ang tanong, ang tawag dun pala sa anak na yun is buknoy. Alam natin lahat yan, no? Ang tanong, kaya bang magkaanak uli yun? Kasi may chance talaga na maililipat sa buknoy yung tawag dito, yung sinasabi niyang cinnamon or maaring opaline or pallid. Kukuha ka lang naman ng fisher na lalaki, no? Na cinnamon or opaline or pallid. Pares mo ngayon sa rosicolis. So matatransfer mo yun sa buknoy. Okay? Kasi ano eh, yun ang intindi ko So sabihin nyo kung hindi talaga natatransfer kasi yung mga nag-eksperimento talaga at saka mga veterano breeder sigurado may alam na dyan. Ako hindi ko nasubukan. Okay? So mag-comment lang kayo. So matatransfer mo sa unang anak. Yung buknoy na anak. Pero ang usapan, yung buknoy na anak na yon, hindi na siya magkakaanak or hindi magkakasimilya ang kanyang mga itlog. Infertile na siya. Kaya ang buknoy ang tawag. Okay? So kung infertile na siya, hindi mo rin mapaparami yung na-transfer mong mutation. Yun na siya, infertile na siya eh. So, pero bakit kumakalat pa rin tong kwento-kwentong ito o bulong-bulungan na natatransfer? Nung mga nakaraang taon nga paulit-ulit yung kaya naman kaya may opaline ng Fisher. Na-transfer yan, galing yan sa ALBS1, sa rosicolis. Di ba? Alam natin yan eh. Tagal-tagal umikot yan. Pero gaano katotoo? May mga nag-PM po sa akin. Mga langilan, siguro 3 or 4 na nagsasabing nakapagpaanak sila ng buknoy. Okay? Pero pag tinatanong ko gaano ka consistent at naulit ba, sasabihan nila ako na magbibigay lang uli sila ng update. Pero ilang taon na rin lumipas, walang update na lumabas. Okay? So nangangahulugan ba yun na palpak? Ang palpak yung maingay naming aso. Uy, kamo na makulit dyan. Palpak ba yung kanyang proseso o yung eksperimento niya? Hindi natin malaman. Kasi hindi siya nag-update eh. Di ba? Hindi mo naman kagad natin magkukonclude na palpak yan kasi walang update. Malay natin. Di ba? Ginawa niyang trade secret kumbaga. Ayaw na niyang siyempre naka-jackpot siya kung yung proseso niya swakto pala. Naging consistent. Di panalo siya ron. So most likely, hindi ko siya masisisi, itatago niya sa sarili niya. Trade secret na yun. So wala tayong conclusion ngayon kung gaano katotoo at kung talaga bang nangyayari yun. Hanggat walang lumalabas na mga breeder na nagsasabing consistently nagawa ko to, eto mga picture, eto mga video, eto record keeping ko. Kung may ganun at hindi lang siya makakagawa, another 2, 3 or 4 pa ang kumbaga magva-validate nung proseso niya o yung nagawa niyang yon, na transfer niya talaga,
through many generations dahil consistent na, saka natin masasabing, ayun, pwede pala. So ngayon, di natin alam kung pwede o hindi. Ayoko mag-conclude. Okay? Pero ngayon, ang tanong, bakit nga? Kumbaga ako si Hernani, napapakamot na ako ng ulo. Sir, bakit nga na-transfer? Bakit nga nagkaroon ng opaline? Ba't nagkaroon ng palid? Nagkaroon ng, di ba? Ang Fisher. Sigurado, hindi naman sigurado, baka malamang sir talagang galing sa Alpson yan. Eto na. Eto na ang lilinawin natin ng gusto yan, ha? Tabay kayo, sundan nyo ko. Ang tao, ito, punta muna ito sa tao. Tao at unggoy. From Buknoy, nauwi sa tao at unggoy. Ibig sabihin, hindi magkakabuknoy. Baka iniisip nyo, nagbembangan tuloy. Pag kinasaan tao sa unggoy, nagkaanak, naging buknoy. Hindi ganon. Ang ibig ko sabihin, ang tao tsaka ang primate o ang mga monkeys or unggoy, they share 98.8% ng DNA. Ibig sabihin, yung DNA natin, DNA ng mga primates at ng mga unggoy is pareho at least 98.8 or 99% na ang DNA. Ibig sabihin, yung information ng DNA natin kung paano gumawa ng tao from head to toe, halos pareho kasi 99% similar sa DNA ng mga unggoy. So anong kinalaman nito? Ba't binabanggit ko yun? Okay? Kasi po, ang lovebirds ay parrot. Okay? Parrot siya. Isa siya sa mga parrot. Kakatail, parrot. Budgerigar, parrot. Indian ringneck, parrot. Macau, parrot. At ang dami pang mga parrots kung ano. Rosella, lorikeet, napakarami. Alexandrine parrot. So alam niyo yan, lalo na yung mga nag-aalaga ng big birds. So bakit ko sinabi to na parrot din ng lovebirds? Parang katulad yan sa unggoy tsaka tao. Lahat ng parrot, they share similar, baka hindi lang 98.8, baka 99%. They share similar DNA. Parehong-pareho. Okay? So ano ngayon sir kung pareho sila ng DNA? O ano ngayon sir kung pareho ng DNA din yung tao tsaka unggoy? 99%. Ibig sabihin nito, kung ano ang nagiging mutation ng isang parrot, mapa budgerigar, mapa kakatail, Macau, Indian ringneck, is most likely, hindi lang most likely, siguro masasabi nating certainly na magmo-mutate din sa lovebirds. Kasi pareho sila ng DNA. Meaning, yung mga genes na nagko-control ng kulay sa lovebirds, yun din mga genes na nagko-control ng kulay sa budgerigar, sa Indian ringneck, sa mga Macau. Yun din. So, kung kayang mag-mutate ng cinnamon sa Rosicolis, hindi naman napakalaki. Ibig sabihin, may chance talaga na mangyayari din yun sa Alps 2 o sa Eyring group, sa Fisher, sa Personata. Napakalaki na naman na gamit ko. Hindi maano kayo. May chance talaga. Okay? So para malaman nyo kung may chance talaga, taas ang kamay. May blue ba sa Indian ringneck? May violet ba sa Indian ringneck? May lutino ba sa Indian ringneck? Budgerigar, may lutino ba? May blue, may violet? May cinnamon ba? Meron. Meron. Alam natin yun, di ba? So ngayon, alam nating meron din palang lutino, blue, violet sa iba't ibang mga parrots. Ibig bang sabihin nun? Kinasan nila yung Indian ringneck sa lovebird, kaya nagka-cinnamon. Kinasan nila yung budgerigar sa kakatail. Kinasan nila yung budgerigar sa lovebird. Di ba? Nakakatawa na. Ibig sabihin, napakalaki ng Indian ringneck, lumusot ang blue doon, sumulpot, nag-mutate ang blue. Nag-mutate ang violet, nag-mutate ang lutino. Diba? So, ang linaw. Kung ano yung nag-mutate sa ibang parrot na mga kulay, may chance talaga na mauulit yun o magkakamali rin ng pagkopya, mag-mutate din sa mga lovebirds. Ganun din. Kung nauna ang lovebird sa opaline, sigurado ako may lalabas ding opaline sa ibang mga parrots. In fact, may opaline nga sa kakatail. Siguro hindi ganun karami. Siguro marami din na nakakalam na may opaline sa kakatail.
Anong tawag sa opaline sa kakatail? Yun yung pearl. Yan yung opaline sa kakatail. Okay? May blue rin sa kakatail. Oh, nakakita na ba kayo ng blue sa kakatail? Wala pa. Kasi, ang blue sa kakatail, yun yung white face na kakatail. O, alam niya nung mga nakabasa na at ilang beses nang nakapanood ng YouTube ko, yung blue, sinusuppress niya yung cetizen. Ang cetizen, di ba, yellow, red, and etc. O, di ba nawala yung spot dito ng kakatail na yellow? Naging white face siya? Kasi blue gene yun eh. Kaya blue kakatail talaga, ang pearl kakatail. O, so di ba ang linaw? Hindi kinakailangang ibangga-bangga mo o mag-eksperimento ka dun sa ALBS 1 papunta sa ALBS 2. Pwede mong gawin yun, malay ba natin, di ba? Kung talagang mangyayari pala. Pero hindi ka taka-taka na susulpot-sulpot. Kaya nga nagkaroon ng blue sa Fisher and everything. Halos baka di natin alam, baka sabay-sabay na yan sila. Kasi pareho nga lang ng DNA. Very similar. Ang parrots, across the board kumbaga, across the parrot kingdom. Kung kingdom ba tawag doon? Psittaciformes ba? Hindi ko alam. Pero yun po talaga ang paliwanag doon. Hindi na natin dapat pagtakhan. Di ba? So kung ano yung mga, in fact, ito, mababasa ko lang uli kay Terry Martin, no? Oh, ayan, may cinnamon cocktail nga. Ito, cinnamon cocktail to. Oh, di ba? Oh, cinnamon Indian ringneck. Ano ba to? Oh, tama. Cinnamon Indian ringneck. Ayan, ayan, ayan. Oh. So, ibig sabihin, hindi porkit lumabas sa ALBS 1 o lumabas sa ALBS 2 yung isang mutation, mapa-aqua yan, mapa-orange face, o baka yung iba nag-iisip na, yung orange face yata, unang lumabas sa Rosicolis baka kaya napalabas ngayon din pinagparis-paris nila at ano yung buknoy, nagkaroon ng orange face. Again, di ko sigurado kung nangyayari ba yun, so wala tayong conclusion doon. Pero sigurado tayo, may possibility talagang lalabas dahil nga pareho lang sila ng mga genes na nagko-control ng kulay ng mga parrots. Malinaw na tayo So yun, doon natin tatapusin to. Mag-comment lang kayo. Pero sa susunod, dito sa topic na to, meron tayong bibigay na tip, pampasabog na tip. Siguro alam to ng mga veterano, hindi ko alam, no? Pero mas maganda kung sa mga baguhan. Bukas, antabayanan nyo, lalo na pang baguhan to. Pampaangat sa industriya na may kinalaman sa topic na to. Similarity ng mga DNA ng parrots at ng kanilang mga mutation. Hasta la vista!